Good morning mga ka-solar. So, ngayon ay April 9, ano? April 9, 2025. Ngayon ay 30 days ng naka-install itong day hybrid on-grid, off-grid inverter dito sa bahay. At mag-harvest check lang tayo. At ano ba yung mga napansin ko at mga di ko nagustuhan o nagustuhan ko dito sa day, kung bakit ito yung kinuha ko. Saka dito sa ating battery. So ito pala ay 6 kilowatt day hybrid on-grid off-grid inverter, no? So dalawa yung PV strings niya. Doon pala sa bubungan natin ay meron tayong 4.66 kilowatt na PV solar panels, no? So dalawang string iyon. Itong unang string ay for 615 watts ito, no, 4 na peraso. Ito naman 550 watts na 4 na peraso din. So all in all, meron tayong 8 PV panels nga sa bubong na 4.66 kilowatt. So ayan, battery, C2 limiter, output, AC out, AC in, ground, dongle. Yun, so harvest check muna tayo. As of today, meron tayong na-harvest na 2.4 kilowatt just for today. Pero yung total from March 9 to April 9 is already 445 kilowatt hour. Sobrang laki na nun, ah. So, punta tayo dun sa ano. Punta tayo sa load. Sa load naman, meron tayong 412.2 kilowatt hour. So, but di much kasi may kinuha pa tayo sa grid na dito as base dito ay 28.3 kilowatt hour. Pero doon sa metro sa labas 26 kilowatt hour lang. Kasi ginamit ko pa to as on grid ng ilang araw. Kaya may hugot pa tayo sa Meralco na sobra. Ayan, so ngayon, discuss lang natin ano ba yung nagustuhan ko at di ko nagustuhan dito sa day hybrid, no? So, all in all, okay naman si day. Actually, hindi pala ito yung una kong setup na. So, meron tayong 12 volts saka 24 volts na naging setup before ito. Ayun. And ang masasabi ko, okay na ako dito sa 51.2 volts or 48 volts na hybrid inverter. Kasi parang ito na pinaka-efficient sa mga low volts battery system, no, ng DAE. Low volts or low voltage hybrid inverters. Okay, so una nagustuhan ko dito ay hindi mo na parang useless na itong ATS na to, for maintenance na lang to. Samantalang dati nung naka-upgrade ako, gamit na gamit yan, lagi nag-switch yan from solar to Meralco. Ayun, ngayon parang lagi na lang yan nakaturo dito sa solar, kasi once na mag-lowbat ito yung battery natin ay lilipat na agad dito sa grid yung power seamlessly, walang maririnig na tunog. Kasi inop ko na rin yung beep eh. Saan ba yun? Inop ko yun eh. Sa basic settings. Ayun. Inop ko yung beep. So pag nag-lowbat din na yung tutunog, matik na yung shutdown, nilipat dun sa grid. Ayun. So yun ang nagustuhan dyan sa day. Pangalawa, mas efficient kasi nga dati ang gamit ko ay ganito, magkakahiwalay yung MPPT saka yung inverter, kaya medyo hindi siya efficient, no? Ngayon dito kasi sa hybrid inverter, magkakasama na yung MPPT, yung battery cable papunta sa inverter, saka yung AC in, AC out. Kaya mas efficient siya. At lastly, ayun, yung
app niya is sama-sama na lahat. Syempre, yung data na chine-check mo, unlike before, magkakabukod pa yung magkakabukod pa yung app for MPPT, for inverter. Ito, isang app lang yung kailangan mo, yung DayCloud. Tapos ayun, makikita mo na lahat doon. Parang ano yung data dito. Pero mas detailed doon. May report kasi doon. So, yung mga ganyan. Makikita mo rin yan doon sa app. Sa kung ilan yung nakakonsume mong grid, yung state of charge ng battery. Kita doon lahat. So, yun. Nagustuhan ko yan dito sa Daily. Okay, so yun lang naman. Okay naman si Day 1 month na sa akin, wala naman naging problema. Based dito sa device info. Ano lang naman to yung mga over frequent nung ginamit ko pa yung Wi-Fi breaker as AC input. Medyo nag-cut off kasi kaya nawala yung supply ng AC. Tapos yung grid mode change, nag-off lang ng battery. Kaya nagkaroon ng ganyan. Pero all in all, wala naman ako may experience nitong kakaiba. Smooth naman siya. Kasi di ko rin naman sinasagad. To. Siguro ang max na usage namin dito sa bahay nasa 4.5 pagka lahat nakabukas. Pero hindi naman max out ng 6 kilowatts. Sobrang taas nun. So kahit naman max out ng 6 kilowatt, since hybrid on grid nga ito, tutulong lang to yung grid, bypass lang yan. So yun, isang picture din yun na maganda dito kay Day. Unlike sa mga off-grid inverter na mag-overload kapag walang grid input. Although kahit may grid input pala, mag-overload yun kasi off-grid yun. Ito, pag may grid input, ayun, babypass lang yung DU kapag sobra-sobra na yung niload mo dito sa bahay. Ayun, so ito palang battery natin ay 51.2 volts, 280 Ah ito, no? So kung i-compute mo, nasa siya, 14.3 kWh. Kasi 51.2 volts times 280 Ah. Yan, makakuha mo yung 14.3. So itong battery, enough naman. Natatawid kami sa magdamag. Hindi kami nagdi-DU. Ayan, magdamagan naman ito, no? So, ito ay sinet up ko lang. Ako nag-build. Bumili lang ako ng cells and BMS. So dito naka all in all 60k lang ako. 60k dun sa assembly ng battery. Sama na tong bat post. Ito yung BMS natin. JK BMS yan na 150 amps max charge current saka max discharge current. Ayun. Mabalik na pala tayo dun sa mga hindi ko nagustuhan. Isa lang naman yung parang ayoko dito kay Day kasi kita nyo, tama naman yung sensor. Yung lagay natin ng city sensor. Kasi kung mali yan, magsisell lang yan palabas. So since tama naman, wala namang sinesell, walang pumapasok na current, no? So minsan kasi ito, may minimum siyang 10 watts na dito. May minimum siyang 10 watts na export or import, parang ganun. Dito yun sa battery sa ito. Hindi. Still work mode. Ito, sa zero export to city. Kita niyo yung zero export power, naka zero yan. Pag binili niyo tong Day, naka-default yan to 20. Sinisiro ko na kasi pag naka 20 yan, nag-ano ka pa rin, nag-export ka pa rin ng 0.20 na hindi dapat kasi nga alam ka naman net metering, no? Ayun. So ayun ang ayaw ko rito. Ayan, tignan mo, may 0.30 na cell. Ayun, 0.30 total cell sa buong buwan. So yun yung total na nasa cell niya. Kahit na tama naman yung pagkakasetup mo ng city sensor. Yun yung isa kong ayaw dito. Kaya minsan kapag kaya naman ng battery, ina-upgrade ko kasi
nagra-round off doon sa metro sa labas. Dito, di mo makikita yan na nagbabasa ng 10 watts, ganun, 20 watts, 30 watts. Pero doon sa labas, sa metro, siya, pumipitik siya doon. Tingnan natin. May pitik kanina, ayan 10 watts yun, yung receive. Ibig sabihin, nagsaset siya ng 10 watts. Hindi ko alam kung ako lang na-experience yan, pero ano lang naman, parang minimal lang naman. Kumbaga malit lang naman yung 10 watts. Pero kung gusto mo kasi nga, di bang mababa yung konsumo, i-off mo na lang yung grid para hindi nagkakain ng ganyan. Siguro, kung yung city sensor, lalagay mo mismo dito. Kaya yung iba may NEMA pa dito, may NEMA 3R pa sa baba. Siguro doon nilalagay yung city sensor para huling-huli nila yung pagpasok paglabas na kuryente from the grid nga. So yun lang naman yung napansin ko na hindi ko nagustuhan dyan sa siguro sa setup ko lang din na medyo malayo kasi dito sa metro yung city sensor ko. Kaya balik tayo. Ayan, so yung city sensor ko kasi ay dito nakalagay sa taas nitong main breaker. Ito na yung main breaker ko kasi nga binaypass ko yung main breaker dun sa main panel switch. So pinadaan ko muna dito. Tapos yung output nitong ATS, yun yung bumalik dun sa main panel switch namin. Main panel switch. So ito na yung main breaker ko, yung 32 amps na to. So andito yung city sensor natin sa taas niyan. Yun lang naman ang hindi ko nagustuhan dito sa Day. Pero all in all, solid naman siya. Ma-recommend ko itong bilhin or kung kayo nag-i-start pa ng setup at may budget naman kayo, go for hybrid na 48 volts para hindi na kayo magaya sa akin na nakailang bili at benta ako bago ako makarating dito sa Day. Kasi nga hindi naman tayong solid na kunyari 200, wala tayong 200k na cash on hand, kaya tayo ay upgrade lang. Yun, naman ng Diyos, nakabili tayo ng ganito. So, sobrang solid na ito, the hybrid inverter 6 kW. Kaya kung bibili kayo ng mga solar products, ito recommended ko tong Day. Sobrang solid. Tapos sa battery naman, kung nagtitipid kayo, okay din mag-build. Okay din mag-build ng battery. Kasi ito ay yung JKBMS, may wifi yan. May wifi connection, so ma-monitor mo rin yung bawat cells sa application. At makikita mo doon kung balance mo siya or unbalance. Saka may na siya, may built-in na active balancer, 2 amperes yun. So di mo na kailangan bumili ng additional balancer. Yan, sobrang solid ng JKBMS. Ayun lang ang masishare ko ngayong araw. Salamat sa panonood mga kasola.